Magandang gabi, mga kabebe, sa lahat ng gising pariyan saan man sulok ng mundo. Sa mga nasa Pilipinas at sa mga nagtatrabaho sa malayo, saludo ako sa inyo. Kumusta ang inyong mga puso ngayong gabi? May nagising ba sa katotohanan o sa katabi? Kasi minsan, kabebe, mas masakit gisingin ng puso kaysa sa katabi mo. Lalo na kung ang katotohanan na yan, ang sumampal sa iyo sa gitna ng gabi. Para tayong nasa isang pelikula, kabebe. Minsan rom-com, minsan drama na ang daming hugot, ang daming twists na hindi mo inakala. Pero ang kwento ni Pipoy ngayong gabi, ramdam ko ang bigat ng bawat eksena, ang bawat salita parang buntong hininga na matagal nang pinipigilan. Isang gabing hindi matapos-tapos, isang gabing puno ng tanong at katahimikan. Kaya ngayong gabi, salubungin natin si Pipoy. May liham siyang ibabahagi sa atin. Pakinggan natin ang kanyang kwento mula sa isang gabing hindi niya malilimutan. Tito Bebe, ako po si Pipoy. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero kailangan kong isulat ito. Hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako dito sa sala, nakatipik sa dilim. Ang tahimik ng bahay, pero ang ingay sa loob ng isip ko. Parang may hindi natapos, may hindi nasabi. O baka mas marami pa ang nasabi kaysa sa dapat. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang may nakabara sa lalamunan ko. Gusto ko lang ilabas. Dito sa maliit naming bahay sa Ginhawa, Malolos, madalas kaming nagpapahinga ni Liza pagkatapos ng maghapong trabaho. Ako si Pipoy, isang political staff, at si Liza naman, ang asawa ko, ay isang chocolatier. Naalala ko pa pag-uwi ko galing sa munisipyo, amoy tsokolate agad ang sasalubong sa akin. Sabi niya, Pipoy, tikman mo to, bagong recipe. Kahit pagod ako sa politika, ngiti lang ang isasagot ko. Sabi ko, masarap yan, parang ikaw. Kikiligin siya, tapos magkukwento tungkol sa mga orders niya. Ako naman, kwento lang din ng mga meeting, ng mga pangako. Minsan, nakaupo lang kami sa veranda, pinapanood ang mga tricycle. Hawak niya ang kamay ko, tahimik lang, pinapakinggan ang tunog ng gabi. Sabi niya minsan, ang tahimik natin ngayon, Pipoy. Sabi ko, kasi pagod tayo, mahal, pero magkasama. Pero kahit ganon, ramdam ko na may mga bagay na hindi namin nasasabi. May mga pagod na hindi nabibigkas. May mga pangarap na hindi na pag-uusapan ng buo. Ang akala ko, sapat na ang presensya namin sa isa't isa. Ang akala ko, okay lang na ganun lang kami. Ang akala ko, naiintindihan namin ang bawat isa sa katahimikan. Pero ang tahimik na gabi na iyon, iba na ngayon. Pag-uwi ko galing sa munisipyo, 12:00 na ng gabi. Ang ingay ng mga tricycle sa labas, pero sa loob ng bahay namin, tahimik, napakatahimik. Galing ako sa isang matagumpay na campaign launch ng aming kandidato. Pakiramdam ko ang laki ng ambag ko. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Liza, nakaupo sa sofa, nakaharap sa bintana. Hindi niya ako nilingon. Mahal, gising ka pa pala, sabi ko, medyo gulat. Oo, sagot niya, walang emosyon. Nilapitan ko siya. Akala ko yayakapin niya ako. Ang galing ng event kanina, Liza, kwento ko. Ang daming tao, ang daming sumuporta. Pero hindi siya sumagot. May problema ba? Tanong ko. Nagsisimula ng kabahan. Huminga siya ng malalim, saka dahan-dahang lumingon sa akin. Ang mga mata niya, parang may hinanakit na matagal nang kinikimkim. Pipoy, sabi niya, mahina pero matalim. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-adjust sa schedule mo? Kung gaano kahirap mag-manage ng orders ko habang ikaw abala sa politika mo. Nagulat ako. Wala ka man lang bang balak magpasalamat? O kahit man lang banggitin na may asawa kang sumusuporta sa lahat ng ginagawa mo? Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam ang isasagot. Ang tagal naming tahimik. Pero ngayon, ang tahimik na iyon, parang sumasabog. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang mga salita niya, parang latigo. Ang sakit. Pero mas masakit na hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Totoo ba ang sinasabi niya? Na wala akong pasasalamat? Na hindi ko siya nakikita? Sa isip ko, sinasabi ko, Liza, alam mo naman. Alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Lahat ng ginagawa ko para sa atin din. Pero sa loob ko, may bumubulong. May nagtatanong. Kailan ko huling sinabi sa kanya na mahal ko siya nang hindi nagmamadali? Kailan ko huling tinanong kung kumusta siya, hindi lang tungkol sa trabaho. Ang dami kong pangako sa mga botante.
Ang dami kong salita sa hentablado. Pero sa kanya, sa asawa ko, bakit parang nauubusan ako? Napakasakit isipin na baka tama siya. Na sa paghabol ko sa pangarap, may nakalimutan ako, may napabayaan. Ang tahimik na suporta niya, akala ko sapat na ang pagtanggap ko. Akala ko na intindihan niya ang pagiging abala ko. Pero ngayon, ang tahimik na yon parang sumisigaw. Ang bawat segundo ng katahimikan namin, parang nagbibilang ng mga pagkukulang ko. Dapat ba akong magalit? Dapat ba akong magpaliwanag? O dapat ko lang tanggapin na may malalim na sugat na hindi ko nakita? Ang hirap. Ang hirap magdesisyon kung ano ang uunahin. Ang trabaho ko na pangarap ko o ang asawa ko na pangarap ko rin. Pakiramdam ko, nasa gitna ako ng dalawang apoy at ako ang nasusunog. Nakatayo lang ako sa sala. Si Lisa nasa kusina, naguhugas ng baso. Ang tunog ng tubig, sinasabayan ang tibok ng puso ko. Hindi kami nag-uusap. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Naalala ko, dati, magkatabi kami sa sofa, hawak niya ang kamay ko. Nanonood ng pelikula. Ngayon, ang layo namin, kahit iilang hakbang lang ang pagitan. Tumingin siya sa akin. Sandali lang, pero sa tingin na iyon, nakita ko ang lahat. Ang pagod at sakit niya, at ang pagmamahal na akala ko'y hindi nagbabago. Parang may bumalik sa akin, yung mga gabi ng kwentuhan, yung mga pangarap na sabay naming binuo. Napakasakit makita na ang lahat ng iyon ay basag na salamin. Gusto kong lumapit, yakapin siya, sabihin ang mahal ko siya, pero walang lumalabas sa bibig ko. Tanging ang pagtingin lang niya ang sumasagot sa akin. Isang tingin na puno ng tanong, hinanakit. Pero sa ilalim niyon, may nakita akong bahid ng pag-asa. O baka, pag-asa ko lang. Bumalik siya sa paghuhugas. Ang tahimik na tunog ng tubig, mas malakas pa sa sigaw. Ang bawat patak, parang luha na hindi namin kayang ilabas. Ang bawat segundo parang nagbibilang ng mga pagkakataong nasayang. Napakasakit, pero sa sakit na iyon, may koneksyon. Isang koneksyon na nagpapaalala kung bakit kami nagsimula at kung bakit, sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Nakatayo pa rin ako sa sala. Si Liza, tapos na maghugas, nakasandal sa lababo, hindi siya tumitingin sa akin. Ang tahimik ng bahay, mas masakit pa sa sigawan. Bigla siyang nagsalita. "Pipoy," sabi niya. Ang boses niya parang yelo. "Naaalala mo pa ba?" Patuloy niya. "Yung gabi, pagkatapos ng eleksyon, kumunot ang noo ko. Paano ko makakalimutan? Yung gabi na nanalo ang kandidato namin. Yung gabi na halos lumipad ako sa tuwa. Ang daming bumati sa'yo," sabi niya. "Ang daming pumuri sa sipag mo. Pero ako, huminga siya ng malalim. Ako, nasaan ako?" Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. "Nasa bahay ka, mahal," sagot ko. "Nag-aalaga ng lagnat ko." Putol niya. "Habang ikaw, nagse-celebrate sa munisipyo. Habang ikaw, pinupuri ng lahat. Ni hindi mo man lang ako nabanggit. Ni hindi mo man lang naisip na baka sa likod ng tagumpay mo, may nagkasakit para lang makasuporta." Parang sinapsak ako sa dibdib. Ang sakit ng bawat salita niya. Ang totoo, hindi ko talaga naisip. Nabulag ako sa tagumpay. Nabulag ako sa papuri. "Liza," simula ko. Pero umiling lang siya. "Huwag na, Pipoy. Sanay na ako. Sanay na akong maging anino. Sanay na akong maging palamuti. Sanay na akong maging asawa ni Pipoy." Ang bawat salita niya, bumubuo ng pader sa pagitan namin. Ang pader na akala ko ay matibay na pundasyon ng pagmamahalan. Pero ngayon, unti-unti nang gumuguho. Ang distansya, hindi na lang pisikal. Pati puso namin, lumalayo na rin. Ang sakit na hindi ko siya nakita. Ang sakit na hindi ko siya pinahalagahan. Ang sakit na ngayon lang niya sinabi. At mas masakit na ngayon ko lang narinig. No text provided. Nakatayo ako sa sala, nakaharap sa bintana. Naririnig ko pa rin ang huling sinabi mo, Lisa. Parang tinik na tumusok sa dibdib ko. Ang tahimik ng bahay, pero ang ingay ng isip ko. Ilang gabi na tayong ganito, magkatabi pero milya-milya ang pagitan. Akala ko sapat na ang presensya natin. Ang pagod ko sa munisipyo, ang pagod mo sa tsokolate. Pero may mas malalim pa pala. Liza, hindi ko na kayang magkunwari. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot ako na isang araw,
gigising na lang tayo na wala na tayong maramdaman. Na ang pagod natin, hindi na lang sa trabaho kundi sa isa't isa na. Hindi ko alam kung paano ayusin to. Pero ayoko na ng ganito. Ayoko na ng gabi-gabing parang may pader sa pagitan natin. Ayoko nang matulog na may tanong sa puso ko kung mahal mo pa ba ako. Hindi ko alam kung paano tayo umabot dito. Pero kailangan nating mag-usap, Liza. Kailangan nating maging totoo sa isa't isa kahit masakit. Kahit durug na durug ako ngayon sa harap mo. Kasi mahal kita, Liza. Mahal na mahal kita. At ayoko mawala ka sa buhay ko. Ayoko mawala ang tayo. Handa kong lumaban para sa atin. Sabihin mo lang kung paano. Ang sikat ng araw ay sumisikat na sa bintana. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Pero paggising ko, nakita kitang nakaupo sa sahig. Sa sala pa rin, Liza. Yung mga una na pinag-awayan natin kagabi, nakakalat pa rin. Ang tahimik ng umaga. Ibang klase ang tahimik na ito. Hindi yung tahimik na puno ng pagod, kundi yung tahimik na puno ng mga salitang nabitawan. At mga salipan hindi na kailangang sabihin. Tumingin ka sa akin. Walang galit sa mga mata mo. Walang lungkot. Pagod lang. At pagunawa, tumayo ako at lumapit sa'yo. Umupo ako sa tabi mo. Hindi tayo nagsalita. Hinawakan ko ang kamay mo. Malamig, pero hindi mo inalis. Doon ko naramdaman na kahit gaano kasakit ang lahat ng sinabi natin, nandito pa rin tayo, magkasama pa rin. Hindi man buo, hindi man perpekto, pero may pag-asa, may bagong simula. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta mula rito, Liza. Pero ang alam ko, handa akong maglakad kasama ka. Kahit gaano pa kahaba ang daan, kahit gaano pa kadaming bato, kahit gaano pa kasakit, Pipoy mo. Mga kabebe, narinig niyo ba? Ang kwento ni Pipoy at Liza, parang pelikula na walang tiyak na katapusan. Pero sa totoong buhay, walang the end sa pag-ibig. Meron lang the next chapter na kayo mismo ang nagsusulat. Minsan akala natin sapat na ang pagmamahalan. Pero ang pag-ibig, parang lumang bahay, hindi lang tinititigan ang ganda, dapat inaayos din. Bubong na may butas, pader na kumupas, kailangan ng kumpune. Hindi pwedeng puro I love you lang. Dapat may naiintindihan kita. Pakinggan mo ako at ano ang pwede nating gawin. Kasi ang pag-ibig, hindi lang tamis ng tsokolate, Liza. Minsan, may pait, asim, at anghang din yan. Pero yan ang nagpapatunay na totoo, na buhay na may pakiramdam. Ang pag-ibig, hindi paghahanap ng perpekto, kundi pagtanggap sa mga imperfections at paggawa ng paraan para maging masaya. Kahit paano ka, bebe. Kaya Pipoy, Liza at sa lahat ng nagmamahal dyan, huwag kayong matakot mag-away. Matakot kayong manahimik. Matakot kayong mawalan ng pakialam. Kasi ang tunay na pag-ibig, nag-aaway, nagkakabate, nag-uusap, at higit sa lahat, nagpapatuloy, kahit masakit, kahit mahirap. Kasi ang pag-ibig parang kape, minsan mapait, minsan matamis, pero masarap pa rin inumin, lalo na kung kasama mo ang mahal mo. Kaya laban lang, mga kabebe, laban lang. Ang pag-ibig, hindi laro, pero kailangan mong maglaro ng buong puso para manalo kayo pareho. And that's our story for today, mga kabebe. Salamat sa pagbahagi ng inyong damdamin at pagpapaubaya ng inyong oras sa akin. Napakalaking karangalan ang maging konfidante ninyo. Bago tayo magpaalam, mga mahal, mayroon akong gustong iwanan sa inyong puso. Ito ay mula sa isang quote ni Marie Curie, isa sa pinakamahusay na siyentista sa mundo. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Mga kabebe, huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag matakot umibig. Ang takot ay nagmumula lang sa hindi natin pag-intindi sa sitwasyon. Mag-isip ka, magnilay, at intindihin mo ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sana ay naging liwanag ako sa inyong gabi. Kung na-inspire kayo sa kwento o sa ating tsikahan, pakishare naman ito sa inyong friends at sa inyong mga social media. Baka mayroon din silang kailangan makarinig nito. At para laging updated sa ating mga kwentuhan at payo, i-click nyo na ang bell icon kasama ng subscribe button
para hindi kayo maiwan sa ating next late night session. At syempre, mag-comment na rin kayo sa ibaba. Anong quote ang nagbibigay lakas sa inyo? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta, mga kabebe. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat takutan. Dapat itong intindihin at tanggapin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tito Bebe sends his warmest hugs. Good night and take care always.